Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion. At ngayong araw po, ipagpapatuloy po natin ang ating series patungkol po sa Reformation, Back to the Bible Movement. So ngayong araw po, pakalawang type na po tayo. Ito una po natin tinalakay po nun is Post Tenebras Lux or After Darkness Light. Ngayon naman po Ad Fontes or sa ibig sabihin po to the sources. At para naman po sa ating Bible verse po, ito po ay matatagpuan sa Psalm 119 verse 160. At ito po ang sabi sa English po, the sum of your word is truth, and every one of your righteousness rules endures forever. Ang kabuuan ng inyong salita ay katotohanan, at bawat isa sa inyong matuwid na batas ay nananatili magpakailanman. So para po sa ating katuruan po, for teaching una, the Bible is the fountain of truth. So yung ating pong yung ginawa po ng ating Panginoon Diyos nung ginawa niya po yung Biblia, ito po yung naging fountain or naging basihan po ng mga katotohanan dahil lahat po ng sinusulat po ng ating Panginoong Diyos mula po sa Old Testament hanggang sa New Testament po, lahat po ng mga yon ay katotohanan po, base po sa ating Panginoong Diyos, at may ginamit lang po siyang mga tao para po isulat po yung mga gusto po ng ating Panginoon Diyos na batas or ng mga i-implement po sa atin bilang mga anak niya po dito sa mundong ibabaw, or yun po yung gusto ng ating Panginoon Diyos na mangyari po dito. Kaya po ginawa niya po yung Bible para maging foundation or maging fountain po ng mga katotohanan po dito po sa mundong ibabaw, kasi gusto po ng ating maging Diyos ay maging tapat po tayo sa Kanya. Kahit sabihin natin, kahit binabasa na natin yung Bible, pero pag wala po tayong tawag dito, kapag hindi po natin siya in-implement sa ating sarili, ay parang baliwala lang din po yung Bible na ginawa po ng ating Panginoong Diyos. So kaya ginamit po ng ating Panginoong Diyos ang Biblia upang tayo po ay mapalapit po sa Kanya at po tayo po ay maligtas. So pangalawang katuruan po, the Bible is the filter by which to test beliefs. So yung Biblia po, siya po yung naging filter or nagiging daan po para po i-test po yung mga believer po ng ating Panginoon Diyos kung nasusunod po ba lahat po ng mga beliefs po ba ng ating Panginoon Diyos. So kaya yung Biblia po yung ginamit po ng ating Panginoon Diyos to test our beliefs po. Kung magiging tapat po ba tayo sa ating Panginoon Diyos or always po ba tayo mananatili sa Kanya. Siya lang po ba palagi yung dapat po nating sambahin. Kasi po ang ating Panginoon Diyos po, siya pong nagsusupply po lahat po ng pangailangan natin dito po sa mundong ibabaw po, lahat po yan. So dumako naman po tayo sa pangatlong katuruan po, the Bible is final and unchanging authority. Kung sa iba man po mga libro is may napapalitan po tayo, may mga unchanging authority dahil may mga minor error po. Pero pagdating po natin sa Biblia po, ito po ay totoo na po or final na. Wala na po siyang unchanging. Meron man po siyang unchanging na mga words, pero yung gustong ipabatid or abot sa atin ng mensahe ng ating Panginoon Diyos is iisa lang po siya or final na po siya, hindi na po siya mababago po or hindi na po siya pwedeng palitan. Kasi yan po ay ginawa po ng ating Panginoon Diyos nung siya pa lang po ang tao po dito sa mundo. Una pa lang po ginawa na po yan ng ating Panginoon Diyos. So wala po tayong karapatan para baguhin po or mag-unchange po tayo sa ating Panginoon Diyos po. So yun naman po para sa araw nito. Maraming salamat po sa pakikinig. And see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.